Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Babangon sa bagong sigla. Kababayan. Kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Inihahandog ng Philippine Commission on Women at ng Presidential Broadcast Service ang programang tumatalakay sa gender equality at women's empowerment at mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online dito sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Tanong na madakalaga niyang di mata. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig sa Radyo Pilipinas 1, 738 ngayong araw na ito ng Biyernes, September 29, 2023, and thank God it's Friday. At dahil Biyernes na ho at alas 2 na ng hapon, oras na para sa programang tumatalakay sa gender and development at women's empowerment. At ngayong araw pong ito, kami pa rin ang inyong makakasama. Ako po si Hazel Morada. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Hani. Good afternoon, Miss Hazel. Alam nyo, na naman. oo nga, nagkataon parehas tayo ng suot ngayon. Magka-shade ba, di ba? Hindi kami nag-usap. Oo, medyo orangey kami today. At maganda rin itong araw na ito dahil sabi nga nila payday Friday ng karamihan. At saka patapos na yung buwan ng Setyembre. Ay, oo nga, actually, sa Lunes, October 2 na, tama, di ba? Kaya, speaking of October to, Miss Hani, kasasamantalahin ko na rin itong pagkakatuwing to para batiin ng happy birthday ang aking tatay. Mag-birthday siya sa Lunes. Happy birthday sa aking Papa Ernesto. Ayan, narinig ba yan? Ayun, no? At mag-birthday din ang ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas na si Mamshi Charmaine Cristobal. Isa sa ating mga Mamshi. Sa naman yan? Sa Linggo, October 1. Wow. Diba? Magkasunod. Kaya nga lahat ng ating mga kasama dito nagbe-birthday. At sa iba pa pong magdiriwang at nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ngayong araw na ito ng Biyernes, maganda yung ating pag-uusapan kasi palaisipan nga ba sa mga magulang din o kaya dun sa mga guardian, lalo na sa pagpapalaki ng mga anak, kasabay ng pagyabong ng innovation at pag-usbong nitong mga smartphones, lahat smart di ba? Modern world, ika nga. Paano ba dapat makasabay yung pagpapalaki din ng mga anak? Kasi modern world nga raw, di ba? Pero paano ba tayo mag-a-adapt bilang yung mga parents or mga guardians? Kasi minsan di mo naman anak pero pamangkin mo. Yes. O yung mga apo nila lolo't lola na sila yung nag-aalaga. So, exactly. Kailangan din nag-a-adapt din kasi tayo. na ba? Generation Z na ba sila? Mga bata. Paubos na yung alphabet. Oo, naubos na yung alphabet. Oo, Ang dami ng nakakaloka. generation. Exactly. Kaya mamaya meron tayong makakasama dito sa ating programa para tulungan tayo na talakayan itong modern parenting na ito. Pero as of for now muna 2:40 na ng hapon at dadako na tayo, Miss Sunny, para sa ating hashtag TNK Weekly Poll. Ayan. Ngayon nga po dito sa ating TNK Weekly Poll, pupulsahan ulit natin yung ating mga mamamayan sa mga usapin at isyong may kaugnayan sa topic natin dito sa TNK. Para makasali po sa ating TNK Weekly Poll ay bisitahin at i-follow po ang PCW Facebook at X accounts sa at PCW.gov.ph. And ito na nga po ang ating weekly poll question para sa linggong ito. Ayan. Kaninong responsibilidad ang parenting o ang pagpapalaki sa mga anak?
Yeah. Yan, ulitin ko po yung tanong, kaninong responsibilidad ang parenting o ang pagpapalaki sa mga anak? Ito po ang choices. Kay nanay. Kasi siya ang nagsilang sa mga anak at siya ang nagsisilbing tagapangalaga. So, kay nanay nga ba? O, choice number 2, kay tatay. Kasi siya ang padre de pamilya. Or, ang last option ay pareho. Dahil mga anak naman nila yun pareho. So, kanino nga bang responsibilidad ang parenting o ang pagpapalaki sa mga anak? Pulsuhan na natin yan, mga ka-TNK. Muli po to participate, bisitahin at i-follow po ang PCW Facebook at X account sa at PCW.gov.ph. Siyempre, pwede nyo rin pong i-share yan together with your insights or comments. Dahil dito po sa Tinig ng Kababaihan, mahalaga ang boses ninyo. Kaya makipagtalakayan na sa amin dito sa TNK at sumali sa ating hashtag TNK Weekly Poll. Ang ganda ng tanong, marami siguro yung mga talagang napasagot at nakisali sa ating kwentuhan for today. Siyempre, mainit na usapin yan eh. No? At mamaya mas hihimayin pa natin yung topic na yan. Pero minsan, yung oras po natin 2:16 ng hapon at oras na para sa mga nakalap nating balita at impormasyon sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa GAD News ngayon. GAD News ngayon. Para sa ating unang God News ngayon, PCW pinangunahan ang pagsasagawa ng ladderized leveling sessions para sa mga local government operations officer mula sa 3 rehiyon sa Mindanao. Pinangunahan ng Philippine Commission on Women sa pakikipagtulungan ng Department of Interior and Local Government ang pagsasagawa ng ladderized leveling sessions para sa mga Local Government Operations Officer o LGOOs mula sa Regions 9, 10 at Caraga noong ika-24 hanggang ika-27 ng Setyembre 2023. Yan po ay ginanap sa Cagayan de Oro City. Layunin ng training sessions na hasain ang mga LGOO sa paggamit ng gender analysis tools tulad ng Gender Mainstreaming Evaluation Framework, Gender Focal Point System Assessment, gayon din yung Gender Responsive LGU Assessment at Harmonized Gender and Development Guidelines. Sa kanyang pahayag sa unang bahagi ng sesyon, binigyang diin ni PCW Executive Director at Officer in Charge, Attorney Cristina Rosary Yuzon Chavez, na makakatulong ito para palakasin ang gender mainstreaming sa mga local government unit upang maging gender responsive ang kanilang mga programa at mga proyekto sa kanilang lokalidad. Sa pagpapatuloy ng ating God News ngayon, mayroon po tayong pag-uulat mula sa ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas National Immunization Program para sa mga buntis. Ipinanukala live. May update ang ating kasamahan na si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Hazel and Honey, upang nga mapagbuti itong maternal health care sa bansa, itinutulak ngayon ni House Health Committee Chair at Batanes Representative Siriaco Gatod Jr. na magkaroon ng National Immunization Program para sa mga nagdadalang tao. Sa ilalim ng House Bill 9354, pinasasama ang influenza at Tdap o yung tetanus toxoid, diphtheria toxoid at cellular pertussis vaccinations sa maternal healthcare services ng mga buntis. Sa pamamagitan nito, matitiyak na ang mga nanay at kanilang anak ay may sapat na proteksyon laban sa vaccine-preventable diseases gaya ng influenza, pertussis, tetanus at ng diphtheria. Libre ang pagpapabakuna sa mga government hospital at health facility at kung sa pribadong ospital ay isasama ito sa PhilHealth Benefit Package. Tinukoy ni Gato na isa ring doktor ang datos na Philippine Statistics Authority kung saan hindi bababa sa 2,479 na kababaihang nagdadalang tao ang nasawi noong 2021. Katumbasaan niya ito ng 6 hanggang 7 kababaihang Pilipino na namamatay dahil sa maternal causes araw-araw. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas.
Maraming salamat sa ating kasamahan na si Kathleen Forbes. At yan ho ang mga nakakalap nating balita at impormasyon para sa God News ngayon. Mga balitang may kaugnayan sa gender and development. O GAD. Alamin sa God News ngayon. God News ngayon. At dadako na tayo, Miss Honey, para sa isa sa mga exciting part Yes. ng ating programa, ang TNK Text Promo. Matuto at manalo. Manalo. Makinig na sa amin. At manalo ng load. Manalo ng load dito sa TNK Text Promo. Mag-text at manalo dito sa TNK Text Promo. Makinig ng mabuti sa ating talakayan at abangan ang aming question of the day. I-text ang tamang sagot kasama ang inyong pangalan at address sa numerong 0917-845-4814. Ulitin ko po yung format. Sagot, space pangalan, space address o tirahan at i-text sa 0917-845-4814. Para sa araw na ito, ibukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart Prepaid subscribers. Sinuulit po natin, bukas po ang ating TNK Text Promo sa lahat ng Globe at Smart Prepaid subscribers. Dahil nga, Miss Hazel, di ba, load cards ang ating papremyo at pwede lang i-load dyan sa networks na yan. Hindi po pwede dun sa ibang networks. Ang unang 5 makakapag-text ng tamang sagot, dapat tama yung sagot, di ba? Ang tatanghaling winners at makakatanggap ng tig 200 pesos na prepaid load. Tandaan po ang pagsali sa ating TNK Text Promo ay sa, through text messaging at hindi po dyan sa comment section sa ating live stream sa Facebook. And paalala po na hindi po natin pinapayagang sumali sa ating contest ang mga empleyado ng PCW at ng PBS-BBS. Siyempre, ibigay na natin to sa ating mga listeners and viewers. Ayan, at ganoon na rin po, no, yung kung baka naman last week nanalo na kayo. So, bigay muna natin sa, give chance to others muna. Weekly pala siyang nananalo, Oo. no? So, ibigay muna natin dun sa iba. Siguro after, tsaka na ulit. After 2 weeks. Mga 2 months, ganun. Ayan. Eto na nga po, Miss Hazel, at sa ating mga listeners and viewers, ang ating question para sa araw na ito. Ayon sa Proclamation number 60 Series of 1992, idineklara ang huling buwan ng Setyembre taon-taon bilang National Family Week. Yan po ba ay true or false? So ulitin ko po, true or false? Ayon sa Proclamation 60 Series of 1992, idineklara ang huling buwan ng Setyembre taon-taon bilang National Family Week. Kung alam po ninyo ang tamang sagot, true or false ba, ay i-text nyo po yan kasama inyong pangalan at address sa 0917-845-4814. I-announce po namin ang winners bago matapos ang ating programa. Ayan na nga, magandang, may sasabihin sana ako kasi masasabi ko yung sagot. Joke lang. Oo. Pero sumali ho kayo sa aming question for today sa TNK Text Promo para magkaroon ho kayo ng chance na manalo ng load. Yes. 200 pesos din yan, di ba, Miss Honey? Hindi mo basta mapupulot yan. Exactly. At para mas maging maalam po tayo at mas maging aware tayo doon sa mga pinag-uusapan natin today, maya-maya meron ho tayong makakasama na panauhin sa ating programa. Pero bago yan, ay bibigyang daan po muna natin ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik agad ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di mata. Kababaihan sa Channel 3 sa TV Plus at Channel 45 at 49 naman sa Afford the Box. Mag-rescan na ng inyong Digibox. Panoorin ang programang tumatalakay sa gender equality and women's empowerment. Ang Tinig ng Kababaihan tuwing Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz. Simulcast rin sa Facebook pages ng PCW at Radyo Pilipinas 1. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itakwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan, ang hindi sa'yo
at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Ang sweet ay bang mang mang, ang sweet boy ay bang hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag hiritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag hiritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magpigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng mga kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon sa Radyo Pilipinas 738 kHz at sa iba pang RP stations nationwide. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at PBS Radyo Pilipinas 1. Makinig na on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Nagbabalik ang talakayan tungkol sa karapatan ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan sa Radyo Pilipinas 738. Tinig ng kababaihan. Po natin 2:27 ng hapon at welcome back sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Alam mo, Miss Sunny, maganda yung talakayan natin today dahil simula nung Lunes, September 25, kaya nga na-cut yung government offices ng alas 3 ng hapon, di ba? Dahil ito po ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Family Week. Kaya maya-maya lamang, masihimayin pa natin yan at pag-uusapan nga natin yung tinatawag na modern parenting. Yan ay kasabay ng modern world, ika nga. Pero sa punto pong ito ay nako, syempre meron tayong listener ka-TNK na ating tutulungan sa pamamagitan ng ating talakayan ngayong araw na ito po. At ito po ay para sa ating Dear PCW. Ikaw ba ay may ibabahaging kwento o hinaing na nais na masolusyonan o kaya na may paglilinaw sa iyong karapatan bilang babae? Ating pag-usapan yan dito sa Dear PCW. Ayan, magandang araw mga ka-TNK. Narito na nga po, basahin po natin ang isang liham na natanggap natin, no? At sakto, Miss Hazel, kasi medyo family problems ang idinulog sa atin, no? Ito na, basahin ko po ang kwento ni Annalyn. Magandang araw, TNK. Ako po si Annalyn, isang working mom with 2 kids. Masaya rin akong kasal sa isang OFW na kasalukuyan nasa Singapore. Financially, nakakayanan naman po namin na tustusan ang pangangailangan ng mga bata, pati na rin mga gadget nila. Kaso ngayon, nahihirapan po kami na alisin ang focus ng aming mga anak sa kanilang mga gadget at personal computer. Madalas pa nga, ay nakikipagbuno ako sa mga anak ko pagdating sa atensyon at focus sa kanilang pakikitungo sa kanilang mga kalaro at aming mga kaanak. Pinalala pa ng COVID-19 pandemic at lockdown ang sitwasyon na ito dahil mas natali sila sa paglalaro ng mobile at video games. Minsan sinusubukan kong patayin ang router o kaya naman ay kinukumpiska ko yung kanilang gamit. Kapag nakumpiska ko naman ay madalas silang nagtatantrums o hindi sila kumakain. Nakakagulat dahil minsan ay nasasagot na nila ako ng pabalang. Nahihirapan din ako na makipagbonding sa kanila. Granted na working mom ako at halos tuwing gabi, weekend o holiday na lang kami nagkikita at nagkakasama. Ano ba ang pwede kong gawin para muling manumbalik ang bonding namin ng mga anak ko? Can you give us some tips to address this?
Sana ay makatulong ang inyong programa sa aking concern. Muli, more power sa TNK at maraming salamat. Gumagalang, Annalyn. Nako, very very relatable yung problema ng ating kaibigan na si Annalyn. Dahil nga, for sure, hindi lamang siya yung magulang na nakakaranas niyan. Kaya nga nauso yung phrase na kaka-cellphone mo yan. Oo. Kasi, di ba? Magulang, no? Right. Kasi yung mga bata talaga ngayon, laging nakatutok sa kanilang mga telepono, sa kanilang mga gadgets, di ba? Computer, nako. Kaya lahat ng nararamdaman ng mga bata, ina-attribute ng magulang Sa kaka-cellphone mo yan. Ayan, kung kayo po, yung mga listeners and viewers natin, no, kung kayo po ay merong mga problema o mga kwento, pwedeng inspiring stories na gusto nyo pong ibahagi dito sa amin sa TNK, ay nako, sumulat po kayo at isend nyo po yan sa amin sa tnk@pcw.gov.ph. Aabangan po namin ang inyong email. At syempre po, para mabahagi natin, may pwede pong problem, questions, maganda, inspiring stories na gusto niyo pong i-share. Babasahin po natin yan dito sa ating programa. Muli po, email nyo lang po sa tnk@pcw.gov.ph. Malay nyo, yung susunod nating Dear PCW ay kwento nyo na, di ba? So, yun ang magiging daan para matulungan ho namin kayo sa pamagitan ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Kasi pwedeng yung question nila, question din pala ng iba na hindi lang naglakas ng loob na sumulat. Pero matutulungan din natin yung iba dahil sa ipapadala nyo pong email sa amin. Yan. Kaya magpadala na ho kayo para marinig ho namin ang inyong mga kwento. Dito lang ho yan sa Dear PCW. At speaking of tulungan ng ating mga ka-TNK, nako, meron ho tayong makakasama ngayong araw na ito para mas talakayin pa itong tinatawagan na modern parenting. Nasa linya ho ng ating komunikasyon via Zoom ang ating guest for today, ang Content and Community Marketing Lead ng The Asian Parent Philippines, si Miss Hazel Carino. Magandang hapon, Miss Hazel, at welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon at hello po sa lahat ng mga nakikinig dito. Kape-kape po tayo sa medyo maulan o malamig na hapon. At hello sa inyong mga magagandang host, Miss Honey and Miss Hazel. So hello everyone, I'm Hazel from The Asian Parent and I'm a mother of a 3-year-old toddler. And today, excited ako kasi I will not be only sharing my own experience, but I will also be bringing in stories from our community sa The Asian Parent and also yung mga insights from yung mga experts namin. Yun. At magkatukayo kami ni Miss Hazel. And napansin mo ba, halos ka-shade din natin yung damit ni Hazel. Oo nga. Parang nag-usap-usap tayo today. Yes. Lahat tayo letter H ang name. Yes. Ayan. Tamang-tama din yung pagkakape ni Miss Hazel kasi today daw ay National Coffee Day. Ay, wow. Kape-kape tayo dyan. Oo nga. At pag-uusapan natin, Miss Hazel, sinasabangit yun na Very sakto. yung modern parenting na tinatawag. At kaya, Miss Honey, para sa una natin agad na tanong, isa lang na natin agad no? Ano ho ba itong tinatawag na modern parenting, Miss Hazel, at paano ito naiiba doon sa mga nakasanayan o luma o wag naman luma, baka masaktan. Traditional na lang. Baka may ma-hurt no? Traditional na paraan na pagpapalaki ng mga anak. Yes. First of all, gusto ko po mag-start with a disclaimer na walang best way of parenting, I'm not saying this dahil mas okay ito dito, mas better ang parenting na to. All parenting styles we embrace for every generation. At kami at the Asian Parent, we don't want to put a definite definition on the right way or the best way of parenting kasi back then, yung mga parenting styles ng ating older generations work for them and work for their kids. At ngayon, we're stepping into a new environment. We're stepping into an environment na heavily digital, heavily accessible, andyan lahat ng information. And there's a new way of parenting right now. At narito rin tayo sa generation na
both parents generally are working. Right. Dati, mas madaming moms na nag-stay at home and the dads go to work. But now, both parents go to work dahil alam naman natin ang mga presyo ngayon at hirap ng buhay. We have both parents who are working hard. Kaya our parenting ngayon is very conscious sa time na binibigay natin sa mga anak natin. Our millennial parents, nakita ko sa isang study, they value time and togetherness. So, nag-work sila, pero pag uwi nila, 24/7 ang focus nila sa anak. At hindi sila nag-relax sa mga work na mga text kunyari sa work. Talagang very, sila, setting boundaries. So, family time, work time. Very, conscious parenting and very mindful tayo or in tune tayo sa mga needs ng ating mga anak. Although this goes throughout all generations. So, iba-ibang needs, iba-ibang generation, iba-ibang times, iba-ibang parenting style. So, sa modern parenting, I'd like to parang compare lang from before. So, ang parenting dati is more of like free range. No, yung kung mapapansin niyo yung mga parents natin, gagaling sila umakyat sa mga puno kasi dati pinapayagan ng mga parents ang mga kids na maglaro sa labas, akyat sa bukid, akyat sa puno, takbo-takbo diyan. Ngayon iba na, there are dangers din, being safe. So ngayon mas aware tayo sa mga pwedeng mangyari. So mas strict lang ngayon in terms of bringing our kids out, ganyan. But dati din, ang parenting was more of a like conformity. Parang we want even dati, they want our kids to behave, parang to conform to society, to be successful, successful citizens in society. But ngayon, mas aware tayo sa individuality ng ating mga anak, na hindi sila tulad ng iba, and we highlight that ngayon. So those are the things that we learn from our older generation that we pass on these learnings sa ating mga anak. So yun po ang ating mga overview ng modern na pag-parent sa ating mga anak. Ang ganda rin nung sinabi ni Miss Hazel, no? Yung disclaimer ba, na walang tamang o pinakamagandang paraan ng parenting. Kumbaga, kanya-kanyang, kanya-kanyang style Panahon. din talaga. Kasi nga naman, iba naman yung environment nung, Right. yung panahon ng mga nanay at tatay natin, or even nung tayo, yung pinapalaki ng parents natin. Iba yung environment, iba yung mga nauuso na mga, dati wala namang ganyan masyadong gadgets, Yes. wala namang online school noon, Totoo. di ba? Pero ngayon, meron na. And speaking of yung, ayun nga, no, isa dun sa, sabi nga, depende dun sa pagkakataon, depende dun sa pangangailangan na present nung panahon na yun, no. But speaking of yung needs nga or yung pangangailangan, di ba, Miss Hazel, no, bilang mga magulang, responsibility talaga na ibigay yung mga basic needs, lalo na nung mga bata, maging yung ibang wants, ika nga, no, yung medyo lagpas na dun sa basic, basta afford naman. And isa dun sa mga challenges ng mga parents ngayon, yung minsan nagde-demand na nga ng mga material things, yung mga bata, like mga gadgets, mga trendy na damit, mga usong laruan. Nakita Tapos, sa social media, oo, minsan diba? pati yung pagkain, nauso yung bubble tea, mga ganyan. Di ba? So, paano ba tong i-handle? Lalo na kung yung medyo mas malayo yung edad ng magulang doon sa bata. Or yung iba kasi, Miss Hazel, di ba? Yung, lalo na yung mga working parents, tapos grandparents yung nag-aalaga doon sa bata. So, paano nilang i-handle kung ganito yung situation doon sa family? Meron po kayong mga tips mula doon sa community ng Asian parent. Yes, kumbaga sa needs versus wants. Nabasa ko to din sa isang article ng The Asian Parent. So, yung needs kasi, it's already a given, di ba? Responsibility natin as a parent to give our child basic needs. But for wants, alala ko din how I was raised. Nakarelate ako dun sa article na yun. So, pinalaki ako na I have to earn for my wants. Parang for example, nung middle school, gusto ko ng cellphone. Di ba nauso yung pag may cellphone ka, ikaw yung full sa klase. Ayan. So, my dad will always tell me, sige, bibilang kita ng cellphone if you wash the dishes every dinner for 3 months straight, or do this house chores, and then he would give me what I want. So, I actually lived in a comfortable family, and kaya naman sana ibigay agad. Pero what my dad wanted to instill in me is the value of hard work, the value of earning what you want. So, hindi siya like, you're not teaching your kids na if they want something,
ayan na siya. You teach them na if they need something, it's there for them. But if they want something, you need to earn for it. Parang you need to, kailangan matutunan nila yung value for hard work para makuha nila yung gusto nila. So parang hindi siya maging automatic sa kanila. Parang gano'n. So if that makes sense. Ang ganda. Isang strategy yun, no? Oo. Kung paano i-handle ang mga ganong situation. Pwede i-adapt ng mga modern, millennial parents. Sabi nga ni Miss Hazel kanina. Pag tinatawag mo siyang Miss Hazel, feeling ko ako yung tinatanong. Oo nga eh. Ganun yung At ang maganda pa din dito, Miss Hazel, marami po sa mga naunang generations din, ito medyo sensitive na issue din, yung dumaranas po nung physical forms of discipline, kagaya ng pamamalo. Ito, naranasan ko din to. Pamamalo, kapag napapagalitan, lalo na kapag medyo makulit, yung talagang hindi na masabihan. Yung hinihila yung tengang gano'n. Ay, oo. Kaya gumagamit ng mga, kung anong mahablot ni nanay. Kasi minsan hindi lang sa bahay, no, pati sa school before nangyayari siya. Sa panahon po ngayon, ano po ba yung pinakamabisang paraan para sa pagdidisiplina ng mga bata? Sige, I'll talk sa mga stories ng the Asian parent community. So, share ko na din na we did a survey or a poll sa aming app ng the Asian parent with almost 2,000 yung nag-respond dun sa survey na yun. At the question sa survey was, pro-palo ka ba? Or no palo or anti-palo. And surprisingly, in this modern time, 61% ng mga parents ay pro-palo pa rin. So they still use palo. And then, pag sino-check namin yung mga comments, what they say about it is parang ganun sila pinalaki, kaya, and they're fine, kaya ganun din nila pinapalaki yung mga anak nila. So, ako no palo ako. Pero either way, what works best for your child, yun yung tama. At yung nanay lang ang makakapagsabi nun. In terms of the word discipline naman, I just want to put focus on that because I actually came from a Christian school and meron kaming discipleship course. So, pag-usapan lang namin yung root word ng discipline. Root word ng discipline is disciple po, which means to teach. So, tayo kasi pag sinabing discipline, di ba, unang natin, punishment. Yun agad yung synonymous sa discipline. But actually, discipline is teaching. So, every day na we are with our kids or with our child, nagdi-discipline tayo kasi tinuturoan natin sila. Kumbaga, parang we shape the way they think, we shape their values, tinutulungan natin i-form yung kanilang priorities, yung paano yung process nila and everything. So, everything we do is discipline. So, ayan po. So, for me, naalala ko kasi laking palo ako and I turned out fine. So, nung pregnant ako sa first child ko, sabi ko, sige, feeling ko okay din yung palo for my child. But when I gave birth to my child and nakilala ko yung personality niya, how she responds, how she learns, yung learning style niya, na-realize ko na hindi to effective sa kanya. So again, discipline is not a one-size-fits-all. Even sa siblings, hindi pwedeng pare-parehas ng way ng discipline kasi magkakaiba sila ng personality. And that's what I go back to what I said a while ago na yung in the modern times, parents look at their child sa individual and uniqueness nila, parang ganun. So, ganun din sa atin, be aware kung ano yung learning styles ng anak mo, be aware paano sila nako-correct ng most effective. And yeah, I think sa parent, hindi mo siya mapaplano the way you discipline them. Kinikilala mo sila and nalalaman mo, pinag-figure out mo kung anong best discipline or punishment or paano mo sila matuturuan from their personality, from how they behave. Natututo kami ni Miss Honey. Talagang napapaganon. Nakailang taon na nga ako Kasi maganda yung sinishare niya. Oo nga naman, it's one way of looking at it na na yung pagdisiplina nga doon sa bata is actually hindi naman siya just to punish for something wrong na ginawa ng bata. But mas mahalaga yung ipaunawa mo sa kanya na mali yun at bakit yun mali. Yes. Di ba? Na ano ba yung dapat gawin? Paano ba tayo dapat makitungo sa kapwa natin, for example? Di ba? So maganda yun nga, pag-form ng values ng bata. Yun siya. At sa And sorry, gusto ko din idagdag kasi I've been
scrolling through TikTok at may mga kina-follow ako mga parents na vloggers. And nakakatuwa yung mga sinasabi nila na pag pinapagalitan nila yung anak nila, they don't raise their voice, they don't do palo agad, walang they will just calm their tone and talk to them. Parang, kumbaga, mas matututo kasi din ng kids if you really tell them nga, like what you said, Miss Honey, na parang kailangan mo silang, kailangan maunawaan nila, ano ba yung nagawa ko? At ano yung epekto ng nagawa ko? Bakit ganito yung feelings niya? Kumbaga, parang dinidiscuss mo sa kanila, tinuturo mo sa kanila. Instead of, bigla mo na lang silang pinala or bigla mo na lang sila sinigawan. Parang, kasi itong mga batang to, yung brain nila, sobra yung capacity to absorb. So when you teach them, talagang pumapasok sa isip nila rather than parang going straight agad sa pagsigaw or sa pagpalo. Pero I also want to validate yung feelings ng mga parents. So sometimes, nauubusan tayo ng pasensya. Dahil pagod tayo, di ba? Pagod ka na sa work. We always go back. Yes. Ayan. Kumbaga talagang minsan merong natitrigger din yung mga parents, Yes. diba? Oo, at minsan naman kapag sobrang galit agad yung nanay o yung parents, yung bata, hindi na tuloy nagko-confide sa Hindi magulang. na nag-open up. Oo, kasi ang Or iniisip tinatago niya pag may nangyari kasi takot siya. Oo, na baka mapalo lang, 'di ba? So pero nga yun nga maganda na may komunikasyon yung magulang saka yung anak. Pero Miss Hazel, isa din o ilan din sa mga kinakaharap na problema ngayon ng mga modern parents yung mga technology kagaya nga ng mga gadgets saka social media. So sa inyong community dito sa The Asian Parent, ano yung mga tips na maaari niyong ibigay sa mga magulang or guardians na nakikinig sa atin ngayon? Kagaya dun sa pagpapalaki ng mga bata na nagkakaroon sila ng problema sa technology, exposure sa media, gayon din yung mga online contents na maaring hindi ho akma dun sa kanilang edad, gayon din yung online pressure na tinatawag, lalo na kung lagi silang nakababad sa screen, 'di ba? Maging yung tinatawag na generation at communication gap sa pagitan ng magulang at anak. Alright. So, sa community ng The Asian Parent, meron kaming feature sa app na our fellow parents can ask questions at yung mga parents na nandun can answer. So, parang siyang community talaga, community page ng The Asian Parent. At may isang user na nagtanong, how do you manage yung screen time ng little one, yung LO kasi yung term nila? And pinapayagan mo ba silang gumamit ng gadgets? Parang ganyan. And then, may nag-comment na a mom of 2-year-old na sinabi niya na she would just limit her child's usage of gadgets for like 2 to 3 hours a day. Parang ganon. And then, meron din mom ng preteen na nagsabi na hindi niya papayagan yung mga anak niya na magkaroon ng social media accounts. Ang reason niya doon is for protection. Kasi, grabe yung access ng stranger sa'yo when you're inside social media na. Kumbaga, parang, pinoprotektahan mo pa lang sila sa small spaces nila, like school, sa bahay, circle of friends nila. Pero grabe yung pwedeng maging vulnerable sila sa social media dahil, parang anyone, parang sobrang public nito. So, especially for younger kids na yung identity nila, inaalam pa lang nila, navigate pa lang nila kung sino sila sa school, navigate pa lang nila kung sino sila sa circle of friends nila. Pero when they're put in social media, parang they're becoming vulnerable to attacks like online predators, scammers, or violence, mga ganyan. So ito yung mga concerns ng community ng The Asian Parent na, mami, paano ba ito? Kasi talagang ito na yung ginagamit nila pero ito vulnerable sila sa mga ganito. And I read an article dun sa The Asian Parent na how to manage yung screen time or yung paggamit ng gadget sa inyong mga anak. It's more of balance Kasi you have, as a parent today, in this modern times, you have to accept na this is the reality now. Digital na talaga. Kahit sa trabaho, digital na talaga. Sometimes, iba tayo, you want to take a break sa social media. Pero hindi trabaho natin ito. Wala tayong kawalan dahil we already live in a digital world. Right. So, ang naging advice ng article ng The Asian Parent was to be consistent sa communication. Your child needs to know the dangers. You don't protect them from the dangers by not saying what the dangers are.
Ayan. So, you have to communicate to them these possible scenarios that can happen, ganyan, how to ignore, how to respond if may mga parang kunyari scammer or predators who are already talking to you, ganyan. And for younger kids, you always have to supervise them sa kanilang paggamit. Kasi iba private one screen lang, pwede nilang itago kung ano na ginagawa nila. But it's our responsibility as a parent now to really supervise and monitor what they're doing, lalo pag sa mga younger kids. Ayan. Yun ang dapat isinasa puso din ng mga magulang. Supervision, ika nga. Hindi naman natin dapat, kumbaga, iniiwan na lang yung mga bata sa online world din. Alam naman natin, napaka-delikado niyan, di ba? At, ayan, tingnan na natin. May result na ba yung ating oo, poll kanina? Meron tayong TNK poll kanina. At ang question natin, Miss Honey, nako, Ayan. ito. Kaninong responsibilidad ba ang parenting o pagpapalaki sa mga anak? Ang choices ay kay nanay kasi siya ang nagsilang sa mga anak at siya naman ang nagsisilbing tagapangalaga. Kay tatay ba kasi siya ang padre de pamilya o pareho dahil mga anak na naman nila yun pareho. At ang result, ayan na, 1% po ang nagsabi na kay nanay. Pero 99% ng ating mga respondents ang nagsabi na pareho dahil mga anak naman nila iyon pareho. Meron ba tayong pa-insights? Wala. So, sumagot sila. So, nagkakaisa, Oo. ang ating mga ka-TNK na since anak naman nila yun pareho nilang responsibilidad ang kanilang mga anak. Ayan. Tsaka ito yung nagpapakita rin na tama nga modern world na nga tayo. Iba na yung na kasi dati kay nanay lang inaasa lahat yun Kasi sabi nga ni Miss Hazel kanina is modern world na karamihan, both working na yung parents. And yun nga, iba na yung environment. Pero siguro sa point na to, Miss Hazel, hinga natin ng mga last messages si Miss Hazel. Kung meron ka pang ilang mga tips sa ating mga listeners and viewers dito sa TNK na maaring ibahagi mula sa Asian parent community. Okay po. Thank you, Miss Honey and Miss Hazel. So for me, coming from a new mom na may toddler na recently nag-experience ng postpartum anxiety. So yan, yung mga nakaka-relate na bagong panganak siya. Yung younger pa yung baby ko, a lot of older moms in my circle will always tell me this. Be kind to yourself. Give yourself a break. And don't be too hard on yourself. Kasi as a parent, it's so natural for us to be so sacrificial, so selfless, and that's very noble. Pero we also have to remember that becoming an effective parent, you also have to take care of yourself. Kasi may saying nga, diba, na you cannot pour out from an empty cup. So mga parents dyan, even if you're, kung kasal man kayo or single, always find a circle or a tribe who will help support you. So dito po sa The Asian Parent, yan po ang ultimate goal namin, which is to give mothers and fathers the support that they need. So if you are a parent or a soon-to-be parent, please join our community. So The Asian Parent, we are on Facebook, we are on TikTok, Instagram, and most especially, meron po kaming app, which is The Asian Parent, app ang name. Meron din community threads where you can ask questions, you can read articles, you can track your baby day by day kung ano mga updates sa baby mo until 6 years old. It's a one-stop content hub for all things pregnancy and all things parenting. And not only that, aside sa content, meron din kami mga pa-rewards, mga pa-giveaways ng mga essentials ng mommy at babies na talagang magugustuhan ninyo. So, in The Asian Parent, we are here to help. Yan, maraming salamat po sa ating nakasamang panauhin ngayong araw na ito ng Biyernes na talaga namang nakatulong, lalo na sa ating letter sender na si Annalyn. Ayan, maraming salamat Miss Hazel Carino, ang Content and Community Marketing Lead ng The Asian Parent Philippines. Ayan, at this time Miss Honey, nako, may nanalo na sa ating TNK text promo kanina. Ayan, so ang tamang sagot po sa ating tanong ay true. Tama naman na last week ng September, pinagdiriwang ang National Family Week. At sino ang mga sumagot ng true? Congratulations po kina Marlene.
Antala ng Makati City, kay Jemarie Albano ng Calasiao, Pangasinan, palayo ng palayo. Ang layo, Kay Annalisa De Feo ng Sorsogon. Lalong malayo. Kay Angelito Ko ng Maasin City, Southern Leyte. At ito na ang pinakamalayo, si Anaida Marohom ng Marawi City. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo ng 200 peso load sa ating TNK Text promo. At kasabay ho niyan ay magpapaalam na rin ho tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat ho sa ating mga naging katuwang sa pagsasahimpapawid sa ating DG Rizal Giovanni Aportadera Jr., DDG Joan C. Domingo, RP1 Station Manager Allen Alanigue, Sir George Arsenio, Ma'am Sharon Enriquez, Marvin Toledana, Alvin Pelgone, Rachel Gatpandan, Sally Cueva, Marizel Navarro, Maria Lourdes Rio at kay Miss Ali Ontong na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Happy birthday! Yan. Salamat rin po sa mga nakasama natin sa Philippine Commission on Women sa pangunguna ng PCW Management Committee at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Kasama po natin sa studio sina Nevi Calma, Anjun Magnaya, Helen Osana at Enrique Caperal. And nakamonitor din po sa atin sina Vicky Atanasio, Miki Ancalahi, JP Barcelona, Katrina Palisok, Jonathan Pascual, Jessel Aquino at Shika Sandigan. At may mga nagpapabati rin daw. Hello, kina Gladys Esquivel, kay Miss Shika Sandigan at kay Mickey na nasa Thailand. Sana all. Nako. Maraming salamat po sa isang oras ninyong pagtutok sa ating programa ngayong araw na ito. Muli kami po ang inyong nakasama. Ako po si Hazel Moran. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro dito po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.